Okay, update tayo sa BTC. Tagal ka na din update. Check lang natin condition ng market at saka sa stock market trend. Kasi medyo may nakikita akong importanteng kailangan natin pag-usapan siguro kung bullish or bearish ang sentiment ng market. Kaya double check ko lang yung OBS ko. Medyo ang dami kong background noise kasi may electric fan ako at parang sira na rin ata yung mic ko. Pero ayan, sana medyo malakas pa rin tong audio ko. Hindi ko nga lang may edit. Kaya medyo nasa harapan ako ng mic ko ngayon, no? Anyway. So, tanggalin natin lahat to saglit. Kasi nagtatry ako mag-trade dito, no? Pati itong mga MA natin. Mamaya gagamitin natin yung mga MA natin. So, meron tayong push up na some sort of rally dito. So, kung matatandaan natin ang impulse wave theory natin ganito, no? Na etong pump na to, most likely fifth wave. Na punta tayo ng weekly saglit. Weekly. Starting dito, most likely meron tayong 5 wave counts. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin sure kung dito or dito. Most likely kung saan man yung third wave dito, o medyo hindi ganun ka-importante. Pero, sa 5 waves na to, dapat makikita rin tayo ng 5 waves sa loob. So, balik tayo ng daily. So, starting dito, so meron tayong bullish move dito, no, na nag-ATH tayo. Makikita dapat tayo ng 5 waves sa loob. 1, 2, 3, 4. Potentially baka 5 na to, no, or hindi ko sure kung 5 na ba to. Kasi kailangan sa 5th wave na to may 5 waves. And so possible pa meron pa tayong higher highs na ganyan. Possible pa. Pero medyo medyo kung titignan natin ang third wave natin, parang hindi possible tong fifth wave na to na mahaba kaysa sa third wave. So, ang only way na mangyari yon is kung ito ang third wave at ito ang fourth wave. At meron pa tayong fifth wave dito. Okay? So, possible bang ganon ang sitwasyon ni BTC? Tingnan natin. Ito ang problema, no? Parang masyadong maliit tong first wave na to, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave naman na ganito. Medyo mababa yung chance. So, meron ang nakikita ko lang ganito, no, na mas highly likely na ang itsura na ganito ang 5 waves dapat nito. So, dapat most likely baka dito ang third. Pero, sabihin natin hindi ganon. Yan. Sabihin natin ito ang third wave. Dapat dito ang dito ang ending ng 5 waves natin. So, hindi rin naman pwedeng ganito ang 5 waves natin, no? Hindi rin pwedeng ganito. Mahaba yung 1, maiksi yung 3. No? So, ito lang talaga, no? Itong leading diagonal na to na makikita natin dito, no, para siyang parallel channel dito of some sort. Yan, parallel channel. Oops, sorry. Na ganyan. Parang parang widening wedge pa to. So, parang paganda pa itsura niya. Widening wedge. No? So, meron tayong 5 waves dito na 1, 2, 3, 4, 5 sa loob na overlapping. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong pullback bago mag-breakout. No? Ayun ang mga leading diagonal madalas. At madalas yung leading diagonal na ganun na natatapos sa ending diagonal din. Pero parang wala ata to. Meron ba dito? Parang meron actually, no? Meron ba? O baka dito ba? O ito, mukha itong ending diagonal, no? Na paganto. Na overlapping. Kaso to, no? Sa part na to 1, 2, 3, tapos meron tayong 4, tapos 1, 2, 3, 4, parang kulang pa to, pero basta parang ganun na itsura. Anyway, basta alam natin meron tayong dalawang senaryo para sa bulls dito. Either etong ang third wave ay andi dito, ganyan. Kung ito na ang structure ng bigger fifth wave sa macro time frame, or yung isang possible na gawin pa ni BTC na may higher high pa tayo, no? Pero ito yung problema dito sa probability na to, kasi si SPX or ang stock market, SPX o kaya si Nasdaq, ito yung king ng ng risk, no? Kung makita natin na nagpapakita ng weakness ang SPX or ang Nasdaq, possibly sumunod din si BTC. So ito, kaya tayo nagkakaroon ng dump dito. Is part 'yon ng part trend ng
part ng pag-dump nito ay yung tariff din ni Trump. Pero nakakita kasi tayo sa SPX tsaka sa Nasdaq na medyo delikadong drop, which is papakita natin mamaya. Double check lang natin si BTC saglit, kasi dito sa move ni BTC, kung most likely parang mas highly likely na ganito talaga ang nakikita ko. Hindi ko sinasabi hindi pwedeng mangyari to, no? Possible pang mangyari to, okay? Possible pang mangyari na aabot tayo ng mga 130 to 170k. Kasi kung titignan natin to sa FIB, sabihin natin, so double check natin, sorry yan. Nakalog chart naman tayo. Kung titignan natin kung 3, 4, gamitin natin ng FIB retracement mula sa itaas. Hindi ko ma-pinpoint, teka lang ha. Yan. Mula sa itaas hanggang sa ilalim, FIB extension. Meron tayo sa 120k na basic na basic na target to, 120k. Meron tayo sa around 140k. So parang tama pala itong random na lapag ko, no? Tapos meron pa tayo potential dito sa area ng 2 hanggang 2.618. Kaso medyo bumababa yung probability nito kasi extension waves na to. Extension FIB extensions na yan. Kung titignan natin sa longer time frame, sabihin natin kung ito ang corrective move, meron tayong target sa 100k, na-reach na natin ng 100k, no? At madalas ang 1.272 yung area ng fifth wave. So kaya tayo medyo nagre-reject dito. Alisin ko lang to saglit. Kaya tayo nagre-reject dito kasi fifth wave target tong 1.272. Pero hindi pa natin sure kung fifth wave lang ba to. So possible that third wave rin to. Okay? Ng macro fifth wave na to. Kasi pwede pa siyang umabot ng ganito kataas, ng 170k. Okay? 1.618. Pero minimum target to ang 1.272 sa fifth wave. So ibig sabihin, meron tayong third wave dito, meron tayong fourth wave dito, at meron tayong push up na either dito na ang ending ng top or dito pa ang ending ng top. Okay? So hindi natin sure pero ayun nga, gusto ko lang kayo maging aware na may possibility na nag-top na tayo at baka itong push up na to baka retest na lang. Papakita natin sa sa stock market mamaya. Double check pa natin kung makakita pa tayo ng confluence, no. So ito, no, ang 2018 hanggang 2019 na FIB siguro, sabihin natin kung magkakaroon ba ito ng some sort of confluence na pinapakita ang 1.272 siguro, or ito pala 2 FIB, no, at saka yung 2.272. Kanina nakita natin sa shorter time frame, kapag dito tayo titingin, nakita natin may mga confluences tayo dyan. Mamatahin ko na lang to hanggang 2.618, no. So ito dito sa area na to, tapos itong mga targets na to, no, sa 125k area at 173k area, tapos yung 200k, no, 2.618, ito 2.272, no. Madalas targets na binabantayan ng market yan, na kung aabot ba dun sa mga parts na yun, no. Pwede pa akong umabot ng pwede pa akong hanggang dito, no, sa kahit 2013 pa tayo mag-start. Makikita natin nasa mga key level sila ng FIBs. So for example, ito 3.618, makikita natin 200k area, no. Siguro kung maglalapag tayo dito ng 3 FIB 3 FIB, sabihin natin, lagyan natin 3.272 at saka 3 FIB, makikita natin 108, no. Tapos ito yung kaso ito pa yung ito pa yung dating ATH natin na 69k area na, na nag-reject tayo. Tapos kaya nagre-reject tayo sa 3.272, no. Ito, no, yan, bandang 110k, 109k, no. So makikita natin, no, maganda yung mga galaw ng FIBs or ng market according sa FIBs.
kung saan tayo mag-re-reject, saan tayo mag-bounce potentially. So, possible itong, yung sinasabi ko nga, yung 125k hanggang 170k area at 200k, pwede pa natin ma-reach kung sabihin natin ang structure nito ay ganito. Okay? Kung ganito ang structure ng impulse wave theory na ganito Pero nga, papakita ko na si SPX tsaka si Nasdaq. So, punta tayo ng SPX. Makita nyo nag-check ako dito. Ito pa rin yung drawing ko na squiggly line ko na kapag nakapunta tayo sa 618 golden pocket area, may possibility of rejection dyan. Pero nakikita natin medyo may some sort of break tayo, no? Punta tayo ng regular chart kasi mas trip ng mga tao sa stock market ang regular chart. Makikita natin hindi tayo actually nag-break. Kakatapos lang kaninang umaga. Teka lang, inom lang akong tubig Kakatapos lang ng 4 AM kanina. Kanina pa ng 4 AM. Kasi Saturday na. At nag-close tayo dito, no? Hindi tayo exactly nag-close above ng 65, pero nag-close above tayo ng 618, no? Pero makikita nyo dito, no? Nag-close above naman tayo dito sa 618. Ito, nag-open tayo dito, pero binili lang natin, no? Tapos ito, ang retest nito, no? Yung retest nito sa sa 0.65, no? So ito kaya retest din pa. So i-check natin sa yung pinaka-basic lang na tinitignan ng mga tao. Kasi mas madalas ang pinaka-basic na mga settings. So ito, no, fib retracement ang isa sa mga pinaka-basic na tinitignan ng mga tao. Ang simple moving average tsaka volume. Itong Gaussian hindi ko na masyado tinitignan to. Medyo nagtatry akong bumalik sa pinaka-basics kasi ayun ang pinakamaraming tinitignan ng mga tao. Doon tayo babase, no? Kaysa sa mga other indicators, no? So, simple moving average, makikita natin si red ang 20, ang yellow si 50. So, ang blue si 100, ang white si 200. Okay? So, makita natin si yellow doon tayo nag-reject, no? Wake up natin, tapos medyo nag-close below tayo dito ng onte. Pero hindi pa natin sure kasi kung mag-aaroon pa ba ito ng continuation kasi medyo malakas rin tong dalawang candle na ito, no? Dalawang candle na malakas. Pero meron na akong kailangan ipakita sa inyo. Alisin muna natin sila SMAs. At siguro tanggalin muna natin lahat ng drawing. Sorry, kakakain ko lang kaya medyo maanghang pa naman yung kinain ko kanina kaya tumataas ng onti yung kinain ko. Kaya medyo nauubo ko. Ang anghang. So, traditionally sa stock market, kapag nagkaroon tayo ng 20% drop, either ay na ang capitulation or start ng bear market. Okay? Dalawa lang naman yun, no? Kapag nagkaroon tayo ng 20% drop, ibig sabihin ay na ang final drop na magbo-bottom out na or nagpahinga lang, or magkakaroon tayo ng corrective move na mas malaki. Okay? So, bago natin i-check yung mga percent na yun, tingnan lang natin tong perfect bounce niya, no? Medyo worrying to kasi etong move na to part ng impulse wave theory, no? So, ito yung last bear market. Ito, no? Itong A, B, C. Last bear market natin. At nagkaroon tayo ng bull market. Pero medyo may pagkana na to, no? 5 wave counts. So ang rule natin sa impulse wave theory, kapag ang candles natin ay nag-overlap, no? For example, etong number 3, kapag na-overlap nitong price action na to, and first sign yun na meron tayong some sort of change of character, kumbaga. Ibig sabihin, medyo parang bearish na tayo nakalabasan, no? So hindi pa naman nangyayari, pero sa Nasdaq, quick look lang. Alisin natin lahat to. Yan.
Ganon din ang sitwasyon kay Nasdaq, no? So, gawin lang natin yung logarithmic chart para lang makita natin saglit yung mga candles, yan. So, ganun din to, meron tayong A, B, C correction. Then, dito yung start ng bull run. So, most likely, baka dito yung 1 wave, 2 wave, 3 wave, 4 wave, 5 wave. No? Zoom in tayo dito. Balik natin sa regular chart. Zoom in. Kung ito ang third wave, itong area na to, so hindi siya perfect, no? Lalagay ko lang dito. So, actually, para makita ko na maayos. Yan. Nag-overlap tayo dito. Delikado yun. Okay? First sign to, First sign to na meron tayong overlap, which is, madalas sa impulse wave theory, sign of weakness yun or sign of change ng sentiment. Ayaw ko sabihin bearish, no? Kaso ano to, no? Yun nga, change of sentiment, possibly may bearish sentiment doon, no? Pero sa Nasdaq pa lang, sa S&P 500, wala pa, no? Tignan natin ang weekly SMA natin, ganun din dito. Natapos din siya banda sa 50 SMA. Kapag titignan natin ang Fibs trend dito, medyo hindi siya maka-break ng golden pocket din, which is ang isa mga pinaka-importanting fib levels yung golden pocket madalas, no? So andun tayo, nasa danger zone tayo kumbaga sa stock market. Kung eto bang rally na to mag-push through, magkakaroon tayo ng continuation to the upside, no? Or eto bang push up na to retest na lang ba bago tayo mag-drop? So bakit ko pinag-usapan yan? Doon na tayo babalik sa 20% na drop. So example, so mas maganda ko sa Nasdaq tayo titingin, no? Actually, taga lang O tama, sige, sorry pala, sa SPX pala tayo titingin. Meron tayong mga ganyan, no, na 20% drop. For example, ito, mula dito sa taas. Dito pa lang 20% na, no? Ayan, 20%. So mga banda dito, no? Papakita ko lang saglit, price range. Mula dyan hanggang saan ang 20% nito? Hanggang banda dito. Ayan, hanggang banda dyan. Sabihin natin mga banda dyan. Almost, sabihin natin baka kahit dito, no? Kahit dito, sabihin natin. 30% na to. 20, basta mga 20%. Makikita nyo yung mga SMA natin, no? Nag-act as resistance. No, mag-act as resistance. Mag-act as resistance. Nagkaroon tayo ng 20%. Precursor yon or first signs na mag-aaroon tayo ng bear market. Nung nagkaroon tayo ng rejection sa mga SMA natin sa weekly, tuloy-tuloy tayong bumagsak. At ilang percent pa ito nung bumagsak pa tayo? Simula doon sa 20%. Malaki pa to, no? Almost mga lagpas 50% ata itong drop na to. Okay. May mga ganyan din na 20%. Pero hindi siya nag-bear market. Example ito, no? Mula dito, hindi pala yan, no? Saan ba pwede? Ito ata example, no? 20% lang to pero hindi to bear market. No, mga bandang ganyan siguro, no? Okay, ayusin natin yung drawing natin. So mula dyan hanggang mga 23%, no? Yung sabihin natin sa candle closes lang, 23%. Pero hindi na siya nagkaroon pa ng isa pang dump na malaki. Dito 20% nagkaroon tayo ng retest, 20% retest, tapos isa pang dump. Meron din tayong bearish cross, no, sa weekly. Tignan natin dito ngayon. So medyo nasa some sort of same situation tayo, no, na meron tayong potential. Ito, no, papakita ko lang na may 20% dump na tayo dito, 21% pa pala to, no. Around sabihin natin 20%.
So meron tayong sign na either nag-bottom na tayo dito kasi meron tayong mga ganun, no, na ito kunwari 23% pero nag-pump siya, no? Hindi na siya tumuloy to the downside. Ibig sabihin, ang mga 20% either nag-bottom out or start ng malaking bear market. Okay? So marami pa tayong example na ganyan, no? For example, itong saan ba? Gawin natin logarithmic chart para makita lang natin maayos. Ito bear market to most likely, no? Bear market to. So makikita natin. So, zoom in tayo, ha. Yan. So mga 18%, no? Nakikita natin yung yung mga area ng bandang magto 20%. Magre-retest siya, then tsaka siya babagsak, no? So sabi kahit dito pa natin lagay 25%. Magda-dump siya, magre-retest, tapos isa pang dump, no? Ito yung true bear market. True bear market kasi meron tayong 20% na confirmation. Okay, meron tayong sign na pwede pa tayong mag-dump for bear market or ay na ba ang bottom, no? So meron din tayong mga ganyan na 20% lang pero tumidire-diretso pa rin ito. Baka 20% lang to, no? 20% lang, no? Area, sabihin natin 20%. Pero 22% to. After nun, ayun yung bottom. No? Bottom ang 20%, then pump. So doon natin mapapansin na okay, ang 20% sa stock market either nag-bottom out or sign na mag-aaroon tayo ng bear market. So ngayon, hindi natin actually sure kung eto bang 20% ba na to bottoming out, bottoming pattern, or sign na mag-aaroon na tayo ng bear market. No, nangyari to dito, pero sa basa natin 3, 4 to. At meron pa dapat kasunod na isa pang pump. So expected natin na itong 20 something percent na to magbo-bottom out, then magpa-pump. Teka, ilab ng tubig, sorry. So bakit medyo mataas ang probability na fifth wave to? Makikita kasi natin itong dump na to masyadong malaki. Madalas yung mga masyadong malaking dump dun yung signs ng ano ba tawag dito? Signs ng weakness. Ito, nag-dump tayo dito na malakas kasi nga lang may some sort of COVID tayo dito, no? Pero kung makita natin dito sa mga the rest, so ito parang 2019 ata yung start ng no? Ng parang news ata sa Di ko alam kung ano to, no? Pero medyo significant din to. Pero kung titignan natin, wala pa at mga 20% lang ata to, no? Basic lang naman, no? 20% nag-support sa 200 MA tapos nag-pump ulit. Pero nagkaroon tayo ng problema sa COVID. So ganun din dito, 20% din to most likely or baka 15% lang to. 15%, 16%. Tapos diretso na pataas kasi na-hold tayo ng 200 MA. No, ganun din naman dito, no? Most likely ganun din. 20%, no? Sakto to, 20%, then pump. No? Yung mga bottoming patterns madalas 20% sa stock market. Pero kasi kaya siya 20% lang sa mga to, kasi meron tayong mas malaking bull market na move, no? Kasi part lang siya ng correction sa malaking pump. Ibig sabihin, etong mga to hindi actually bear market, no? Mga sign lang na okay, pwede mag bear market, pero medyo malabo kasi meron tayong sinusundan na 5 wave structure pataas, no? Ibig sabihin correction lang talaga sila within sa loob, no? Within sa impulsive theory na 5 macro impulses na to. Pero ngayon, eto nga, meron tayong fifth wave dito. Possibly na fifth wave. Possible pang tumaas to, no? Hindi natin sure. Possible na ganito ang bilang nito. 1, 2, 3, 4, 5. Possible pang ganyan.
no? Na higher high pa si SPX. Kung ganito ang structure. Pero in case na hindi, kasi meron din akong basa dito na mukhang ito na rin ang fifth wave, na baka ganito ang galaw. 1, 2, 3, 4, 5 na possible na natapos na rin ang fifth wave. Nabibigyan tayo ng idea itong 20% na to ngayon na madalas nakikita natin either sa within bull run or within sa ending ng bull run. Kailangan natin pag-isipan kung ito bang retest na to or itong rally na to retest na lang ba, kasi kung titignan natin yung mga previous bear markets, yan, ito no, retest, dump, retest, dump, retest, dump, no? Wala pa tayong bearish cross, no? Wala pa tayong bearish cross, pero yung first na retest niya sa mga bear market nagda-dump to. Okay? Pero hindi natin sure yun. Kasi nga, yun nga, no? Yung yung pinag-uusapan lang natin kanina na possible pang may push up pa siya kung mag-push up pa siya. Okay? So ito example of push down, na break na tong mga importanteng weekly SMAs natin. Retest, dump, retest sa lower high na lang, dump, retest, lower high na lang, for lower high na, no, at lower lows na. So ganon din ba ang gagawin ni SPX? Ngayong meron na siyang 20% katulad dun sa previous bear markets natin. Okay? So babalik tayo sa BTC ngayon. Sa BTC, kasi si BTC possible din na may 5 waves na rin. No, hindi meaning na hindi meaning na ang SPX mukhang bearish or mukhang bullish, masasabi din natin kay BTC kung anong gagawin niya. Kasi si stock market king of risk, no? So di natin mapagkakaila na kapag si SPX magdadump, possibly din na magdump si BTC, no? Medyo kailangan natin pag-isipan yon kung gusto ba natin magstay as long or magstay as naka-open pa rin ng mga buys natin. Kung si stock market nagda-dump at si BTC hindi natin sure kung anong gagawin, most likely baka mag-dump din, no? So ay lang gusto ko i-point out, no, medyo nasa danger zone tayo. Si BTC rin medyo mas maganda ang ni BTC, no, medyo mas maganda ang kalagayan niya, kumbaga. So wala siya sa SMA, most likely baka to baka EMAs to. EMA. Ay nako, teka lang check lang natin kung ano pwede kong burahin dito. Burahin lang natin to lahat muna saglit, para lang makita natin yung EMA. Di ko alam kung paano ko EMA. Bakit gano'n? Isa na lang to burahin natin, sabihin natin EMA, triple EMA. Asa yung triple EMA ko? Teka lang sorry EMA. Ito 20, 50, 100, 200. Ito na lang para mas madali. Lagpas na rin siya, no? Lagpas siya sa mga EMAs nating importante, no? So si BTC medyo mas nasa mabuting kalagayan kumpara kay stock market. Pero yun nga, no, may possible din na nasa area tayo ng golden pocket. Hindi pa tayo nag-close ng weekly, no? Tingnan natin sa daily. Kung regular chart, nasa ilalim tayo, pero di ko sure kung kailangan ba natin irregular chart to. Medyo nasa bullish pa tayo. Kung mag-close tayo sa daily, hindi tayo masyad nakakita ng strong breakout. Kasi kung titignan natin sa BTC ngayon, kailangan control Z ko lang para mabili ko lang tong mga ko. Yan. Sorry. Balik ulit tayong daily.
Yan. Kung titingnan natin sa structure nito, ang pinaka-importanteng point of break itong area na to, no? Itong point na to, kung saan siya nag-start mag-break ng matindi. So pwede tayo makagawa ng some sort of square dito or rectangle. Paano nga ba gumawa? O parallel channel? Hindi, parallel channel. Draw a box. Rectangle, ayun. Hindi na ako marunong. So parang banda dito hanggang dito of some sort siguro. Lagyan na nga rin natin ng parallel channel para makita lang natin yung gitna. Yan. Hanggang dito. Medyo marumi yung chart. Burin lang natin sa saglit. Tanggalin natin itong box kunwari. Yan. Mas maganda pala parallel channel. So ayusin lang natin na konti. Ganyan. Pwede na siguro to. Kung i-extend natin to the right to, oops, ano to? Yan, extend natin to the right. Saktong-sakto siya sa itaas na to, no? At etong middle point na to, importante itong middle point na to. Kasi dun siya nag-start magkaroon ng some sort of waterfalls. No? Waterfalls to, no? Makikita natin. Yan, waterfalls, retest, then isa pang dump. Okay? Kailangan natin pag-ingatan yan kasi wala tayong clear close above, no? Meron tayong close above, pero bumabalik lang rin tayo sa ilalim, no? Para masabi natin na clear close above tayo, kailangan natin makalagpas ng 98k most likely, no? 98k. So, masasabi ko bullish na to at most likely magi-ATH tayo ulit pag magkaroon tayo ng break above 98k. Okay? Sa RSI natin, medyo overbought na tayo dito sa mga to, no? So ang only way lang na makikita ko siguro maggaganto-ganto to sa loob bago tayo magkaroon ng isa pang break na ganyan. Kung kung bullish tayo. Kung hindi man tayo bumalik dito sa ilalim, pag bumalik tayo dito sa ilalim, medyo delikado yun. Kasi makikita natin kung saan tayo naghirap. Dito tayo naghirap na bago tayo magkaroon ng break. Okay? At doon din ang 618 level ata, no? Double check na natin. Hindi ang 618 level. No? Itong area na to. Yan. 618 level, kaya dito tayo naghihirap. Then, breakout. Pero meron pa tayong isa pang level dito na range of resistance. No? So, pag-iingatan natin, pag bumalik to sa ilalim, medyo delikado. So, double check lang natin last one, weekly RSI. Ang weekly RSI natin, in case na hindi pa tapos tong kaso na gano'n tayo, nag-breakout tayo dito, no? So, good sign pala to, no? Medyo good sign. Kasi meron tayong bearish divergence dito. Bearish divergence, possible na itong push down na to ang play out para sa bearish divergence na to, no? Gusto ko makita na itong RSI na to ay makabalik sa higher high nito, at least higher high nito, para masabi natin okay, meron tayong confirmation na tutuloy pa tayo pataas. Okay? Pero ngayon nasa 60 siya, no? Madalas yung 60 RSI medyo para siyang pang fake out kumbaga. Nasa 60 RSI tayo. So ito example, no, meron tayo 60 RSI dito area, pero meron din siya yung moving average na 14 SMA dito. Makita natin that was massive dump hanggang dito, then pump, no? Makikita pa tayo ng mga 60 RSI dyan. Ito, no, mga puro 60 RSI, tapos massive dump pa, tsaka lang nag-pump, puro 60 RSI ito, no? Ano pa ba? Ito rin, no, mga 60 RSI, hindi pa siya sure, mag-higher high pa na onte, tapos pang dump na malaking ganito bigla, pero na-buyback agad, no? So ay lang gusto ko ipakita,
Ganun din dito, 60 RSI. Mga medyo may hinang dump pa to, no? Yeah, mga may hinang dump. Pero malaki na to actually, no? Tapos yan. So, ay lang gusto ko kayo maging aware na si BTC may potential pang maipapump. Pero si SPX tsaka si Nasdaq medyo nagbibigay ng signs na possible mayroon tayong start of bear market pero hindi pa natin sure. Pwede pa rin sila mag-pump. Depende kung saan mag-close, no? Ayun talaga ang importante. Kung saan mag-close si SPX at si Nasdaq, no? Most likely kapag nag-close to above dito sa area na to, kasi kung sabihin natin ABC correction lang to, A, B, C, sorry, ang haba ng C ko. Ito yung B wave na unang kailangan i-break, no? Na okay, hindi na to some sort of or more like mako-confirm natin na correction na lang to siguro. Kasi natapos na tong ABC correction dito at binibreak natin ang B wave papuntang 5 waves to the upside. So kailangan natin makita yon. Tingnan natin sa Nasdaq. Ganun din naman to, no? Kung ma-break niya rin to, no? Pero hindi pa. So hintay-hintay tayo ng decision point. So ayun lang siguro update natin. Kung may bago tayong may update, i-update ko. Kaya medyo wala tayong mga videos. Ito na yung yung mga pinagtitingin-tingin ko pala, no? Kay Bruce Lee. Nakikita nyo man to, hindi ko alam kung nakikita nyo. Teka nga, double check na natin. Nakikita nyo, no? So, ay lang ingat sa trades at GG's boys.